karanasan ng mga pamilyang Pilipino sa pagsasama-sama nilang muli sa Canada. Yan po ang nais talakayin ng isang pelikulang gawa ng isang inang nawalay sa kanyang mga anak ng ilang taon bago nagsamang muli sa bansa. Mga realidad na nararanasan daw ng maraming kababayan. Silipin ang Temptations of a Hero sa ulat ni Paula Saraza. Mahihigpit na yakap na may kasamang iyakan. Ito raw ang karaniwang mga eksena sa airport ng mga pamilyang magkakasama-sama na sa Canada matapos ang ilang taong pagkakawalay sa isa't isa. Pero sa pelikula ni Judith Gonzalez, ibinahagi niya ang realidad na hinaharap ng immigrant families tungo sa pinakaaasam na reunification. Gusto kong makita ng mga bata na ito pala si Mami, ito pala yung magulang namin pag nasa labas ng bansa, ito pala yung pinagdadaanan nila. Sa Temptations of a Hero, sentro ang kwento ng mga sakripisyo at pagsisikap ng isang ina para sa kanyang pamilya, sa gitna ng pag-asang makuha muli ang loob ng kanyang mga anak. Bagay na naranasan din ni Gonzalez na dumating sa Canada bilang caregiver noong 2001. 8 taon pa ang lumipas bago niya nadala ang 4 na anak sa bansa. I left my daughter when she was 3 years old. Siyempre, number one sa aming dalawa is yung hindi niya ako kilala, right? So, when pag nagkikwentuhan kami sa morning, I don't even know how to start the story or yung conversation. Kasi hindi ko alam, hindi ko siya kilala. Dahil sa nahintong screenings noong pandemya, nitong Mayo lamang muli nagkaroon ng pagkakataon maipalabas ang feature film. Mayroong panel discussions ang bawat screening kasama ang ilang imbitadong eksperto gaya ng abogadong si Ferdinand Perez Robes para sagutin ang ilang katanungan kaugnay sa mga eksenang tumalakay din sa pagtataksil at domestic violence. Isang question sa akin na natatandaan ko is how different is assault in Canada versus in the Philippines. Sa Pilipinas kasi medyo may technical description yung assault eh. Yung assault can only be committed sa mga person in authority. Halimbawa, mga teachers, mga mayors, may area of jurisdiction. Sa Canada, assault is can be committed by anybody, no? Yun nga lang na unwelcome touching and maybe also considered as assault in Canada. Umaasa si Gonzalez na sa pamamagitan ng pelikula, mas maintindihan ng mga manonood ang paghihirap na dinaranas ng kanilang mga mahal sa buhay na napipilitang mag-abroad, na ang tanging pangarap lamang ay mabuo muli ang kanilang pamilya at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. I have to tell them my story para maging prepared din sila. Lalo na sa mga single mom. Inaasahan ang film screening sa iba pang mga lugar sa GTA ngayong summer at sa parating na fall. At ayon kay Gonzalez, ilang community leaders na rin mula sa iba pang mga probinsya ang nagpakita ng interes na ipalabas ang pelikula para sa patuloy na pag-angat ng awareness sa mga karanasan ng immigrant families. Paula Saraza, Omni News, Toronto.